Fake kasi ang cross wrench mo, Boyet eh. Patingin. Kagaya ng fake na cross wrench na ito, marami ring mga fake na plaka o sticker at rehistro ng sakyan na nagkalat ngayon. Ang mga ito ay kinakabit o kaya ay ginagamit sa mga karnap ng sasakyan, mga talon sa financing, o yung mga imported na sasakyan na walang rehistro. Ito ang modus operandi ng mga mamimeke ng dokumento ng sasakyan. Kakutsaba mga karnappers, ang ipakikita namin sa inyo ay mga pwede ninyong pagbasihan sa pagbili ng sasakyan upang kayo ay di maging biktima ng sindikatong ito. Ako po si Skipper Benjamin Paulo ng Traffic Management Group. Meron po akong mga tips o guidelines doon sa mga bibili ng sasakyan na baka makabili kayo ng mga sasakyan na nakaw o may mga problema. Pagmasdan nyo yung pagkakaiba ng fake at ng original ORCR. Sample ng mga rehistro na dapat ninyong tignan. Ito po yung Certificate of Registration ng sasakyan. Ang palatandaan po ng fake, yung una ay yung kulay. Ito po ang fake, ito ang original. So may pagkakaiba doon sa kulay. Ito pula, dito medyo orange. Pangalawa, dito po sa fake, meron po nakaprint dito na owner's copy, no? Malabo siya, hindi niyo siya mababasa. Samantalang dito sa original, kitang-kita ninyo, clear na, makikita siya owner's copy. So, ang pangatlong palatandaan natin, makikita natin ng fake is, dito sa CR number niya, yung fake, hindi siya masasalat. Samantalang yung original, nasasalat yan para siya naka-emboss, no? Malalim. Ito yung official receipt o tinatawag nilang OR. Ito fake, ito original. Ang palatandaan naman dito sa fake, yung kulay din, no? Pangalawa, hindi rin siya masalat. Pangatlo, yung owner's copy, hindi rin masyadong clear. Samantalang dito sa original, clear. Ang pang-apat na palatandaan, pag binaliktad natin yung OR, yung numero sa fake, hindi siya masyadong nakikita. Samantalang doon sa original, kitang-kita. Ito yung pagkakaiba ng fake sa original na plaka ng sasakyan. Ito naman yung license plate number na ikinakabit sa sasakyan. Itong sa baba, fake ito. Itong sa taas, original. Palatandaan dito, yung sa logo ng LTO. Yung sa fake, nakakapa. Samantalang to sa original, hindi siya nakakapa. Kasi nakapaloob siya ron dito sa plastic coat niya. Ang isa pang paraan para ma-detect natin kung fake yung plaka, kumuha kayo ng aceton at subukan ninyong burahin yung logo. Pag nabura yan, fake yun. Gaya nito. Ito naman ang original. Kumuha kayo ng aceton, burahin ninyo, hindi yan mabubura. Tignan nyo yung pagkakaiba ng fake sa original na LTO stickers. Ito ang LTO validating sticker na kinakabit sa sasakyan sa windshield. Ito ang fake, ito ang original. Ito ang fake. Ang mga palatandaan dito, yung sasakyan hindi masyadong clear. Sa original naman, kitang-kita yung sasakyan. Gaya ng bus na to, tsaka yung coaching to, tsaka yung van na to na kulay maroon. Sa fake, ang pangalawang palatandaan, malabo pagkaka-imprinta nito at meron siyang banig-banig. Samantalang dito sa original, clear na clear yung sasakyan. Wala siyang banig-banig. Ang pangatlong palatandaan, kumukupas yung fake na sticker. Ang original, hindi siya kumukupas kahit na gaano katagal. Yun po mga guidelines o tips doon sa mga bibili ng sasakyan para hindi kayo makabili ng mga karnap o may mga problemang sasakyan. Yan ay ilang tips lamang. Pero kung duda pa rin kayo, pwede nyong ipa-motor vehicle clearance o ipa-record check sa TMG office ng Philippine National Police.